Ilan lamang ito sa mga disinformation o mga maling impormasyon na lumalabas sa social media laban sa Armed Forces of the Philippines. Ang pinakahuli, ang patuloy na pag-uugnay sa militar sa Ghost Flood Control Project at pagtanggap di umano ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ng 15 bilyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa TICAS program o tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Paulit-ulit na itong pinabulaanan ng AFP at sinabing ang DPWH ang nagpaplano, naglalaan kung magkano ang pondo at nag-iimplementa ng proyekto. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaras Padilla, iniimbestigahan na nila kung sino o anong grupo ang nasa likod ng mga paninira sa hanay ng militar. Tila synchronized at orchestrated anya ang pagpapalabas ng disinformation campaign na layong pahinain ng institusyon at pagwatak-watakin ang mga miyembro nito. Amin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are looking into this series of events. Kung makita niyo sunod-sunod itong mga issues na to, no? And it appears to be part of a sophisticated and multi-layered disinformation campaign. Imbestigahan ito ng AFP, and of course, kung dapat may managot, dapat managot, no? Hindi natin pababayaan na may mangyari dito. Inihalimbawa ni Padilla ang pagkakapareho ng naratibo sa isinagawang press conference si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Gayun din ang banat sa social media na iniuugnay kay Colonel Odi Mongao laban sa administrasyon. Dagdag pa ni Padilla, batay sa paunang assessment ng AFP, sinasadya umanong galitin ang taong bayan at iugnay ang mga isyong ito sa mga ikinakasang pagkilos sa February 25 kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Hindi na ito isolated, but it seems to be an orchestration rather than coincidence. So ang nakikita nating layunin nito is to manufacture a crisis narrative, and it seems to steer public anger and justify a planned mass rally in the NCR on 25th February. So ito yung nakikita natin na posibilidad. No? Tiniyak ng AFP sa publiko na mananatiling tapat sila sa konstitusyon at patuloy na maglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa kabila ng umuling mga tangkang siraan ang institusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority.